Itong 51.9 million na napanalunan sa loto ay para pala doon sa isang mama sa Dumaguete. Ano ho sa palagay ninyo? Ha? Haka-haka po yan ng ating mga kababayan. Masayang araw, mga ka-PL. Dalawa. Ha? Dalawa po ang pag-uusapan natin ngayon. Una, etong dalawang grupo, mga kababayan, na maaaring magkaisa at mabuo sa panawagang Marcos resign. Dalawang grupo na po. Una, isa lang yun, di ba? MRM, Marcos Resign Movement. Ngayon, mga kababayan, may nabuo na namang grupo. Mamaya, malalaman nyo po. At ang pangalawang pag-uusapan natin, mga kababayan, etong usap-usapan ng ating mga kababayan sa social media. Nagtataka ho sila, mga kababayan, bakit mayroong biglang nanalo sa loto na loan better na naman. Kapag ka loan better daw, mga kababayan, kaduda-duda yan. Matapos po masikil o mabawian ng permit ang hakbang ng Maisog Pre-Rally sa Dumaguete, ayon po sa ating mga kababayan, ay may biglang nanalo sa loto. Tuloy, ang tanong ng ating mga kababayan, mga ka-PL, hindi kaya iyon ang naging kapalit? Ano ho sa palagay ninyo? O ito ho ang mga balita. Basahin ko po itong sa pangalawa. Na usap-usapan nga ng ating mga kababayan sa social media. Okay? Pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe ng mga ka-DDS, mga ka-PL, mga kababayan, baka naman. At click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag nyo pong kalimutan. Pa-like naman po ang video, mga kababayan. Maraming salamat. Makikisuyo po. Unahin po natin yung dalawang grupo na ho, mga kababayan, ang kumikilos, sumisigaw, nagkaisa ang tinig at hangarin nitong dalawang grupo na Marcos resign ang parehas na sinisigaw. Ayan. Makailang beses na po natin napag-usapan itong MRM o Marcos Resign Movement. Ngayon ko lang po nalaman, mga kababayan, na maliban po sa MRM ay may nabuo naman na MAD o MAD. Na ang ibig sabihin, mga kababayan, ay Marcos alis dyan. O diba? Magkaibang grupo ho yan, pero isa po ang hangarin at layunin nila. Walang iba kundi mapalayas na si Dayunyor, mga kababayan. Sa ngayon, dalawa pa lang yan. Akin lang to Maaaring madagdagan pa po ang mga grupong katulad po nitong dalawa. Hindi natin alam, baka sa mga susunod na buwan, maging 3 grupo na. Hanggang sa parami ng parami, ang sisigaw na, Marcos, umalis ka na dyan, pwede ba? Sawa na kami sa'yo. Wala ka naman nagawang maganda sa bansa. Imbis na mag-focus ka
sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga magsasaka, mangingisda, abay, tila mas inuuna mo pa ang pakikipag bang sa bansang China na wala namang magandang maidudulot. Yan po, mga kababayan, ang nakita nitong dalawang grupo, mismong kahit tayo, hindi man tayo aminado na talagang sinasabi natin na membro tayo sa dalawang grupo na yan. Bagamat, yan din ang gusto natin matagal na. Ha? Noon pa lang, hindi pa nabuo yung dalawang grupo na yan, sinisigaw na ho natin yan. Yun nga lang, hindi lehitimong kaanib tayo sa mga miyembro na yan. Kumbaga, self-proclaim lang tayo na okay. Grupo ako niyang MRM. Grupo din ako ng Marcos Alis dyan. Ayan. Pero, ang totoo hindi. Parehas lang natin o nagustuhan lang natin ang layunin nila. Ayan. Kaya, malamang nga, mga kababayan, sa ngayon, dalawang grupo pa lang yan. Sa mga susunod na araw, linggo, buwan, madadagdagan ho yan ng mga grupo na yan. At, ang masaklap po, lahat na ng ating mga kababayan, sumigaw na po ng Marcos Alis dyan, o makianib na po sa Marcos Resign Movement, na inaasahan natin na mangyayari na sana lahat ng ating mga kababayan, tara na, sumama sa ganitong klaseng grupo para makiisa tayo sa panawagan. Ayan. Masaklap po ito, mga kababayan, para sa Administrasyong Marcos. Pero para sa atin, aba, winner. Ito sa atin, winner. Nyor, ako sa'yo, mag-alsa balutan ka na. Ha? Dadami itong grupo na to, Nyor. Kami nga, hindi naman kami kaanib sa mga grupo na yan. Pero, isa ang kagustuhan namin, natutuwa kami at nadaragdagan ang gumagawa ng grupo para ikaw, walisin na walisin. Kasi, wala nang magandang nagawa, Nyor. Puro ka na lang papogi. Puro ka na lang picture taking, diyang giyatay ka. Wala namang napapala ang taong bayan sa'yo, Nyor. Ulitin ko, Nyor. Napakarami mong mga binaliwala na panawagan ng taong bayan. Napakarami. Bigyan kita 2 lang. Magpapulburin-test ka. Panawagan ng taong bayan yan. Binigay mo ba? Kamusta ang Maharlika? May update ba kung lumalago ang pera o nasunog na? O di kaya naman baka nasa bulsa na ni ni Satanas. Diba? 2 lang Hindi mo masagot. Pag nasagot mo yan, pag pinagbigyan mo ang taong bayan na magpapulburon test ka, ayos ka sa amin. Pero, ngayon na nananahimik ka sa isyo tungkol sa pulburon test na yan, at hindi mo sinasagot ang panawagan namin na sagutin mo o magbigay ka ng updates sa Maharlika Fund, dadami ang grupo, Nyor. Iisa ang isisigaw at layunin. Walang iba kundi paaalisin ka. Ayos! Dito na po tayo sa pangalawa, mga kababayan. Basahin ko lang po muna ito. Ayan. Ayan The Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO on Thursday, mga kababayan, May 9, said the 51.9 million Super Lotto 649 winning ticket was brought a Lotto outlet in Balanga, Bataan. Kailan daw?
may nanalo? May 9. Isang araw, makalipas, teka, 2 araw pala. Makalipas, matapos ang hakbang ng Maisog Prayer Rally sa Dumaguete, mga kababayan. Tuloy, biglang napaisip yung ating mga kababayan sa social media. Napakarami ko hong nababasa. May nabasa ako isa pero napakaganda ho nung kanyang pagka-explain, no, tungkol ho dito sa loan better na ito, mga kababayan. Yun nga lang, hindi ako naka-follow doon sa page na. Dumaan lang ba? Ba may ganon? Bigla napadaan sa Facebook account mo, nabasa mo ba? Tapos pagkatapos mo mabasa, hindi mo man lang na-screenshot, hindi mo man lang na-save, na-share, para hindi mawala. Ako kasi, ganun ako matapos ko mabasa, tapos na. Pero wala na, tumatakbo na sa iyo, ganun pala nangyari. Meron palang nangyaring, lutuan na naman. Para siguro, maaaring tama. Yan. Ang hinala ng ating mga kababayan. Ulitin ko, hindi ito galing sa akin, Nabasa ko lang ito sa social media na di umano, mga kababayan, ang pinaghihinalaan po ng ating mga kababayan, itong mga kaibigan po natin sa social media. Kita nyo na? Sabi, nabasa ko doon, Kita nyo na? Sinuhulan na. Di umano. Ayan. Sinuhulan na di umano. Ayan. Yung mama doon sa Dumaguete ng 51.9 billion. Kasi sinunod niya ang kagustuhan nitong Bruhilda na ito, mga ka-PL, na wag bigyan ng permit ang Maisog Rally. Ayon pa nga sa iba, 100 million di umano sana ito. Bakit naging 51 lang, PL? Baka nagmamadali at siguro enough na sa kanya etong 51.9 million. Ayan po ang sabi-sabi ng ating mga kababayan. Napaisip naman ako, 100 million sana? Bakit naging 51.9 million na lang? O baka naman, akin lang to, naglalaro isip natin O baka naman, kaya binawasan kasi, hindi naman talaga totally napigilan ang hakbang ng Maisog Prayer Rally doon sa Dumaguete. Naisahan kasi sila Kaya, nagdidak na lang. Deduction. Kasi, hindi mo naman talaga natupad yung mission mo na huwag silang makapagsagawa ng rally dyan. Nakapagsagawa pa rin. Deduction. Ito na lang. Ang kulit no? Mga ano lang po yan, mga naiisip lang po natin, pero hindi ho totoo yan. Pero maaari din pong totoo yan. Di ba? Ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan? Merong kayang katotohanan ang mga haka-haka ng ating mga kababayan sa social media na di umano. Itong loan better na taga-Balanga, Bataan, props lamang ito. Kundi itong 51.9 million na napanalunan sa loto ay para pala doon sa isang mama sa Dumaguete. Ano ho sa palagay ninyo? Haka-haka po yan ng ating mga kababayan. Paki-comment. Hanggang dito lamang po. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.